Naiwagaan kayo. Bakit kaya laging may pagtuturo? Nakakapagod yan, ha? Oh, totoo yan. Literally, nakakapagod. Nakakapagod sa bulsa, nakakapagod magluto, nakakapagod mag-imbita, nakakapagod, di ba? Nakakapagod lahat yan. Pero kung tayo merong expression ng one goal, lahat ng thoughts natin na nakakapagod, ay magiging kapahayagan sa atin, kaginhawahan sa atin, kapag ang mind of God ay napupulpil. Kahit isa lang na may natututo, may nabubuksan, may pumuputok na revelation, at sasabihin, ganun ba yun, pastor? Hindi ko alam dati yun. Masaya na ako ron. Expression na yun ng will of God. Can you say amen? Hallelujah. So, tayo bilang part ng katawan ng local church, sabi ko nga doon sa body, sabi nyo, magkakaroon tayo ng ministerial seminar. Kukunin sa pondo ng tithes of tithes. Sana? Ay ako na lang gumawa. Nagpapaseminar kami every month. Sabi na nga ng mga member, buwan-buwan, mabigat yan . So, yun po yun. So, yun ang tinatawag na isang expression. Hindi na nga tayo makahayo sa labas . Can you say amen? O, di gawin na lang natin sa kakayanan na magagawa natin for the glory of God. Can you say amen? Huwag po tayong maging stagnant. Pag may mga gawain, pag may mga sharing, labas tayo. Makipagtalakayan tayo. Di ba? Huwag nating panghinayangan ang ating oras. Ano yan? Bible study ng Wednesday? Bible study na naman ng Sabado? Bible study na nga ng Sunday morning at preaching ni pastor ng tanghali. Sa gabi, sharing uli. Bible study na naman. Yung pastor nga hindi umayaw, ikaw umayaw. Di ba? Mas nakakapagod yata mag-prepare ng mensahe. Mas nakakapagod yata ikaw yung mag-share. Di ba? So, yun po yung attitude. Yung attitude ng flesh, hindi dapat bumunggo, mga kapatid, sa will of the Father. Kailangan ang attitude ng flesh ay dapat magpasakop sa lahat ng sandali sa will of the Father. Dahil aalipinin ka ng laman . Ang gusto ng laman, patulugin ka, pagod ka . Overtime ka ng Sabado, di ba? Humataw ka. Itulog mo naman ng Linggo. Di ba? Okay na yan sa kanila, sila pastor na, bahala dyan. Ikaw, okay na yan. Mag-relax ka naman. Lahat po gusto mag-relax. Pero pag sinabi mo, may Bible study, pastor, hindi ako makatanggi. May aralan, hindi ako makatanggi. Can you say amen? Kaya, dapat kagalakan yon. Kung ministro ka, officer ka dito sa church, nabalitaan mo may aralan dito, dapat nangangatog ka ron. Papunta doon sa gathering. Hindi mo hinahaya, sila na lang. Bahala sila doon. Ako, level up na . Kapantay ko na si pastor . Isang araw, di ba, mali-left behind ka. Pag yung mga nando na dumadalo, na rin, you say amen? Nakapag-upgrade na rin ang mga kapayagan at revelation, mali-left behind ka ron. Kaya pag may aralan, doon ka. Pag merong sharing, doon ka. Pag may fellowship, doon ka. Sabi, wheresoever the body is, diba? There is the hawk. There is the crow gathered together. Hindi. There is the eagles gathered together. Kung agila ka, dapat positibo ka sa lahat ng pagtitipon. Wala ako dyan, pero eto na lang, mission, Diba? At least, right hand of fellowship, pinakita mo. Ay, wala ako dyan, pastor, hindi ako makakarating. Pero, eto na lang ang prayer ko para sa inyo. At least, in-express mo ang positibong pananaw mo para sa will of God. Diba? Can you say amen? Kaya bilang bride of Christ, dapat i-express mo ang positibong pananaw mo, amen, sa move of God in these last days. Hindi na nga tayo nag-i-evangelize. Diba? Doon pa sa mga pagtitipon-tipon
ay hindi pa natin susuportahan, wala na. Magiging pangkaraniwang ka na lang driver sa buhay mo habang panahon. Na walang napulpil. Pagdating sa heaven, babasahin ang Book of Deeds. Diba? Procopio. Yes, Lord. Napakasipag mo sa lupa, Wala kang absent sa paglabas. Pati sa trabaho, wala kang absent. Perfect attendance. Ang ganda ng reward mo sa kumpanya. Kaya lang sa akin, mababa ang grado mo. See? So bilang bride, mga kapatid, nais ng Diyos, maging tagataguyod tayo, maging katuwang tayo, helpmate. Diba? Ng ministry. Hindi na kailangan pang i-announce at kalampagin ang pulpito. May mission work tayo. Meron tayong aralan. Hindi na. Automatic yun, mga kapatid. Sidge, automatic yun. Gaganap ka. Can you say amen? Hallelujah. So, I hope na unawaan yun. Ang seed ay nagmamaterialize sa kanyang pagkabinhi. Pero pag nakakalimot, kinakalampag sa pulpito. Pero pag palagi na lang kinakalampag, may problema yon. Ang tawag doon, mga kapatid, ay amnesia na. At alam mo, ang kauwian ng amnesia, unbelief. Di ba? Sino ako? Ako ay sino? Saan ako? Ako ay saan? Dapat malaman mo yun, saan ka galing? Saan ka pupunta? Sino ka? Di ba? Can you say amen? Dapat alam mo yung mga tanong na yun, mga bagay na, at saan ka paroroon? Bilang bride of Christ, tayo ay merong expression of one goal, makita natin, ma-express ang second-fold mystery ng seven seal, makwiken ang mga pastor, makwiken ang mga ministro, makwiken ang mga member, makwiken ang mga baguang ministro. Kahapon po, may kausap kami, Southern Bap, nagre-rejoice. Ayan, nakausap ng mga brothers, Southern Bap. Pinarami namin ng konti dahil medyo naubusan ng baon doon. Naubos na yung baon. O ramin na lang muna tayo. Habang nagsisharing kami, wala. Ayaw pa talagang bumitaw. Ay napapansin ko, gumagabi na. At nako, tayo magpaalaman na. Sabi niya, ang dami ko pa palang aaralin, pastor. Pero grabe, nagre-rejoice ako. Sabi niya, Southern Bap, pastor. Nahatak ni Pastor Wally. So, may mga ganyan pa rin na predestinado na dapat tutukan, aralan. Kaya kung walang aralan, paano sila makakarinig? Di ba? Can you say amen? Kaya napakahalaga nun, mga kapatid. Kaya bilang mga bride of Christ, sa ngayon, yan po ang ating ginagawa. Host na naman tayo this coming Sunday. May aralan na naman yan, di ba? May fellowship na naman. So, kailangan po all out ang right hand of fellowship natin sa gawain. Huwag nating ipagkait, huwag nating ipagdamot ang ating right hand of fellowship sa body, sapagkat iyan na lamang po ang ating kagalakan ngayon. Iyan na lang ang pinakaasam-asam natin na siyang fulfillment ng rapture para sa atin. So, God bless you all.